Isang kagalakan ang muli kayong makasama, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay dito sa programang Kapitulo, Bersikulo. Ito po muli yung kaibigan, Brother Johnson Amican, at nag-aanyaya sa inyo nasa loob ng isang oras. Nawa ay huwag kayong aalis at kayo po ay amin pong paglilingkuran sa pamamagitan po ng mga pagsagot sa inyong mga katanungan. Kasama po natin, siyempre, walang iba kundi si Brother Jerry Sevilla. Brother Jerry? Maligayang panonood po sa inyong lahat. Muli, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli po kaming nagagalak na kayo po ay aming madalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng programang ito. Huwag ko kayong bibitiw, samahan po ninyo kami sa ating pong gagawing pag-aaral ng maraming mga paksa. May kinalaman po sa mga tanong na ipinadala po sa atin. Kami po ay muling nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa isang panalangin bago tayo tuluyang magpasimula. Brother Jerry? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, Diyos naming Panginoon na ang tahanan ay nasa mga langit, isa po muling pasasalamat ang nais naming ipaabot sa inyo sapagkat muli po ninyong gagamitin kasangkapan ang programang ito upang magdala ng liwanag ng katotohanan sa tahanan ng aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin ninyo kaming lukuban at kasihan ng Santong Espiritu upang ang aming pong mga labi ay makapagsasalita ng pawang katotohanan sa ikalalapit ng bawat isa na sumusubaybay sa aming tagapagligtas. Salamat po sa inyong pagtugon. Bigyan po ninyo kami ng sapat na biyaya upang aming maunawaan ang inyong mga salita sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Brother Jerry, meron tayong gustong batiin bago tayo tuluyang magpasimula. Yan, meron kaya tang gustong pasalamatan yan? Ito'y gusto kong batiin yung ating nakausap doon sa Cuneta Astrodome. Sabi niya, nabautismuhan siya noong January 4, 2014. Siya ay si Brother Joe Villagracia. At yan ngayon ay nakaanib dito sa rooftop Taguig, sa ating iglesia dyan sa rooftop. Brother Joe Villagracia, kayo po ay binabati namin ng maligayang panonood. 10 po ng inyong sambahayan. Kagalakan po namin na malaman na kayo po ay nagpasya na tanggapin ang Panginoon sa pamagitan ng bautismo dito po sa programa natin sa Kapitulo Bersikulo. Amen. At yun po ay aming kagalakan, mga kapatid, na nalalaman namin na ang programang ito ay patuloy na nagbubunga. At Brother Jerry, yun nga, patuloy din nating wini-welcome yung ating mga bagong binyag. Mag-asawang sila Brother Joel, at ganoon din yung pamangkin ko si Nomer, at ganoon din yung si Brother Lino, yung dating miyembro ng Ang Dating Daan. Yan. May partner na si Brother Aldrin, at medyo bigatin din ito, hindi basta-basta. Oo. Itong mga nababautismo sa atin ay hindi pipitsugin, di kalidad. Ika nga. Amen. Praise the Lord. At nakita natin ang kanyang medyo malalim ng kaalaman. At yun nga, yung kanyang ibinahagi sa atin na kanyang patutuo kung paano niya natuklasan ang aral ng Seventh Adventist sa pamagitan ng programang ito. At tayo natutuwa, Brother Jerry, sa bagay na yun. At ganoon din, siyempre, si Brother Christian, Yes. na isa namang born again, ay wini-welcome din natin. So sa lahat ng aming mga taga-suporta, yung mga sponsor, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kung wala kayo, saan ang mga kaluluwang ito na ating naakay sa Panginoon. Sana ay huwag kayong mawawala sapagkat kung wala kayo, wala ang programang ito. At pasalamatan natin, Brother Jerry, yung Panginoon na siyang sikreto ng lahat ng tagumpay na ito. Siyempre, sa Kanya lahat ang papuri. Amen. At ngayon ay tutugon po kami ng mga katanungan at amin pong muling nililinaw sa mga nagpapadala ng kanilang mga tanong. Huwag lagi ninyong isipin na iti-text namin kayo. Text back ASAP. Kasi mayroong, naglagay pa kayo ng Na-receive ko rin numero. yan. Hindi pala kayo sasagot. Hindi po sa text ang sagot. Kaya nga nanyo napapanood na dinidiscuss namin dito yung tanong, ibig sabihin hindi sa text. Magte-text kayo, abangan nyo na lang po ang sagot sa mga susunod na programa. At dito
halos naman yung tanong ng isa, tanong din ng iba. Oo. Kaya pagka minsan, meron kayong tanong na hindi na namin sinasagot, ibig sabihin, natalakay na po namin yon. Kasi itong mga kaibayo natin sa pananampalataya, Brother Jerry, isa lang naman yung tanong eh. Oo nga. Oh, halimbawa, gagamitin yung Timoteo, 4. 4:1. O no. Hanggang 3. Ilang bisis natin na ipaliwanag yun. Oo nga. Oh, Hebreo 7:12. Oo. 8:13. Mm. Oh, marami. Natatanong sa atin yan, nasagot na po natin yan. Kasi siguro, yung mga bagong taga-subaybay, akala ninyo ay iniiwasan. Ang totoo nun, matagal na po namin nasagot yan. At kaya nga, nagkaroon tayo ng programa na inuulit natin yung iba, Brother Jerry, yung ating gabi-gabi, para yung hindi nakapanood ay maulit na lang. Kasi kung paulit-ulit na rin natin sagutin yung kanilang tanong, iisa lang yung tanong nila, ay di para na rin tayong nagsayang ng oras dito. Saka magsasawa rin yung iba nating mga taga-subaybay. Wala na ba ang ibang tanong dyan, dahil napakanood na nila yung sagot Yun nga. natin, tapos uulitin natin, masasayang yung production. Kaya nire-replay na natin yung ibang program natin dun sa ating gabi-gabi. Pero yung ating Sabado at Linggo ay lagi yan. Yan ang mga bago yan. At abangan yan. po ninyo yung aming magiging live na question and answer na gagawin po natin sa lugar sa Iglesia ng Parañaque. Totoo. Brother Jerry, At yan ay malapit na. yung mga nangangantyaw na mga ibang relihiyon, kasi wala kayong live question and answer. Pumunta po kayo dito at kayo mismo yung babangka sa lahat ng inyong tanong, ay pwede mag-text po kayo sa amin. Ibibigay namin yung date na live talaga yon na magtatanong kayo at sasagutin po namin. Yun po yon. Okay. Ang una natin ipaglilingkod, Brother Jerry, ay gusto ko munang pasadahan itong tanong. Sa Facebook ito, Yeah. hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan, pero siya isang kaanib nitong pinanggalingan ni Brother Aldrin at ni Brother Lino. Yan. Ang kanyang tanong sa akin na kanyang pinagsishare kung saan-saan, ito ang tanong niya. Ang Biblia ba ay naglalaman ng lahat ng katotohanan? Something like that, Brother Jerry. Kung ang Biblia ba ay naglalaman o sapat na at naglalaman ng mga katotohanan. Ganito po yung sagot natin. Yan. Kasi ang gusto niya sabihin, alam ko ang follow-up Oo naman. Wala doon sa Biblia yung Seventh Adventist Oo. Ang sagot po natin ganito. Ang Biblia ay naglalaman ng katotohanan pero hindi lahat ng katotohanan andoon. Ang masasabi natin, katotohanan at paraan ng kaligtasan, kumpleto ang Biblia. Tama. Yan. Pero pagdating sa katotohanan lang, ang daming katotohanan, hindi mo mababasa eh. Ito yun. Cellphone, television, camera, ano pa? Train. Ito, itatanong ko rin Oo. sa nagsasabi sa inyo. Ah. Di ba katotohanan na ipinanganak ka sa birthday mo, doon sa araw ng kapanganakan Wala mo? sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun, pero totoo yun, di ba? Oo, yan ang katotohanan. Ang katotohanan doon, yung pangalan mo at yung middle initial mo, middle name mo at kung saan ka nakatira. Katotohanan din yung pag isinulat mo. Pero wala sa Biblia yun. Yan. Iyon yung sinasabi natin. Hindi lahat ng katotohanan sinasabi ninyo ay mababasa dapat sa Biblia. Pero pagdating sa tinatawag na paraan ng Diyos, paano maligtas ang Yan. tao, kumpleto yun. Kumpleto ang Biblia. Pagka pinagrambol natin yon, Oo. hindi natin maliligaw tayo doon sa isang ganong klase ng kaisipan. Ang tawagan natin dyan sa ganyang bahagi ng pangangatwiran ay mga tricky questions. Tama. Kaya naman itong kapitulo, bersikulo, paraan pa lang ho ng tanong ninyo, ina-anticipate na ho namin yung kasunod. Tama. Kaya doon sa mga nanunubok, alam namin nanunubok din. Doon sa mga nagtatanong naman na talagang impormasyon lang ang hanap, impormasyon din talaga. Pero kung katulad ng mga ganitong klaseng tanong na tricky, natural, maingat din po tayo sumagot at dapat ang sagot natin tumpak din sa kung anong nakasulat sa Biblia at doon sa iniisip ng nagtatanong. Yan. Tama yun. Sabi nga doon sa kawikan, sasagutin natin yung mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Correct. Hindi naman sinasabi nating mangmang yun. Oo. Kumbaga, ibinabagay natin yung sagot doon sa nagtatanong. Yun. Kaya nga, minsan ninyo, napapansin na ang aming paraan ng pagsagot ay parang medyo may pagka matulis, matalas. Kasi yung nagtatanong naman ay ganon. Pagka naman ang nagtanong ay maamo at ganon din naman. So, ibinabagay ho natin yan. Ang mahalaga doon, wala ho tayong pinipersonal Wala. dito sa ating pong paraan ng ating pangangaral. So, ibigay muna natin, Brother Jerry, ito muna. Itong tanong na ito ay naulit na uli. Oo. Naulit na uli, pero uulitin uli natin dahil maaring yung iba ay hindi nga nakapakinig. Kaya lang, nakita ko dito, Brother Jerry, mahalaga itong bagay na ito. Oo. Ito po ang isabi dito sa 0909-355-3754. Yung tungkol ito sa Mateo 17. Ang sabi niya, hindi para sa atin ang kautusan yan. Para yan
sa Israel. Tama, papatayin ng Panginoon ang lahat na lumabag sa batas ni Moises. Hindi para sa atin yan. Matitigas talaga ang ulo ng Sabadista, katulad din ng mga Sabadistang Hudyong Israelita. Tapos, ang iba niyang text dito, yung Mateo 5:17 at 19, para daw yon kay Kristo. Hindi daw yon kasama tayo. Una, ang bibigyan natin ng linaw dito muna, Brother Jerry, yung sinasabing kautusang para sa Israel, magkalinawan muna. Kasi po, dapat naiintindihan natin ito, mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay, no? Meron pang sinabi siya rito na papatayin ng Panginoon ang lahat ng lumabag sa batas ni Moises. Aba ay tatanong ko sana, ano ba ang ibig niyang sabihin doon sa batas ni Moises at ang Panginoon ang papatay? Baka naman mayroong batas si Moises na babatuhin yung lumabag sa kautusan ng Diyos. Iyon naman talaga. Kasi nabaliktad eh. Papatayin ng Panginoon ang lumabag sa kautusan ni Moises. Samantalang ang nasa Biblia, papatayin ng mga Israelita yung lumulabag sa kautusan ng Panginoon. Ayon yun sa batas ni Moises. Yan ang sakto. Yan ang tama. Oo. Kasi, biro mo, may kautusan si Moises. Nilabag ng tao, papatayin ka ng Panginoon. Baliktad yata. Brother Derek. Parang mas supreme si Moises. O yun na nga eh. Mas makapangyarihan si Moises. Nagagalit ang Panginoon sa lalabag sa kautusan ni Moises. Ang totoo, nagkaroon ng batas na mga palatuntunan at kahatulan na ipinasulot ng Diyos kay Moises para hindi malabag ang kautusan ng Panginoon. Yun. Yan. Okay. Ay, yung binanggit mo, Brother Johnson, na pag lumabag ka sa kautusan ng Diyos, 10 utos, halimbawa, halimbawa, na ikaw inanakit ng mga magulang mo o kaya nanlait ka ng iyong mga magulang, pumatay ka, nagnakaw ka, merong kaakibat yon na kautusan na idinagdag dahil sa paglabag mo. Tama. Ang tawag doon ay mga kahatulan. So kapag ka ikaw ay nakalabag, babatuhin ka. Ang iba naman sa kanila, kapag ka ikaw ay nakalabag, ikaw ay maghahandog ng handog na susunugin. Yan po ay mga kautusang nadagdag dahil lang sa kanilang mga pagsalangsang. Yan. Ang problema lamang kasi, yung kautusang idinagdag ay pinalalagay na 10 utos. At yung sinasabi nating kautusan ni Moises, pinalalagay na kautosang 10. Yan. Aba, magkakaproblema po tayo. Kaya nga po dito sa ating madalas na binabanggit sa ating programa, atin pong uunawain ang bawat mga talata ng Biblia na ating binabasa sapagkat hindi po lahat ng nababasa ninyong kautusan ay lagi pong 10 utos. At hindi rin naman ninyo nababasa na mga kautusan na idinagdag 10 utos din. Dahil napakarami pong mga set of kautusan, Brother Johnson, na napagkakamala na kamisan ay 10 utos. Hindi naman 10 utos ang tinutukoy ng talata, pinalalagay na 10 utos. At yung 10 utos, hindi naman kahatulan, ipinalalagay na kahatulan. So, nagrarambol. Kaya sa ating po mga taga-subaybay, mas mainam po na alamin natin ano ba talaga ang konteksto ng mga talatang ating ginagamit para po natin i-conclude na sa mga Israelita. By the way, tulad ng sinabi ng ating texter, sa mga Israelita lang naman ibinigay. Alam po ninyo, lahat po ng mga utos ng Diyos sa panahon ng Old Testament, wala naman po talagang sa mga Pilipino at Amerikano binigay. Tama. Maging sa panahon ng mga apostol, hindi po tayo binigyan ng espesyal na mga kautusan na para sa mga hintil o kaya para sa mga grupo ng taong hindi Israelita. Ay ang katotohanan lang po, itong ating Biblia nga hindi po atin itong mga Pilipino. Tama. Yung pong ating mga apostol na kinikilala sa Biblia, tulad ng 12 apostol, hindi po mga Pilipino yun. Yung po ay mga Hudyo. Bakit ho nagkaganon? Kasi ho tayo nakikibasa ng Biblia ng mga Israelita. Tayo ay nakikiapostol ng mga apostoles ng mga Israelita ng mga Hudyo. Yeah. So wala tayong sariling atin. Kaya nga ang tawag sa atin diyan ay dapat makilakip. Yo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tawag sa atin ulibong ligaw na isinanib doon sa tamang puno ng ulibo. Yo. Kaya hindi dapat tayo magmapuri. Sasabihin mo, sa Hudyo lang yan. Ano naman yung para sa iyo?
Wala naman. Halimbawa, yung 10 utos. Kasi bakit naman nasisintro lagi din sa 10 utos eh? O, sa 10 utos na lang. Sabi ng 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Unang utos yan sa 10. Tama. Ala, sige. Kung yan ay sa Israelita, Hudyo, bakit ka nakikiatin dyan? Sasabihin mo hindi ka pwede maglingkod sa ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang magkakaroon ng anumang larawang inanyuan. Sabi mo, sa mga Hudyo lang yan, sa mga Israelita. Hala, sige, saan ka kukuha ngayon ng batayan mo na bawal ang ribulto? Hindi ho ba? Kung uubusin mo yung 10 utos, lahat po yan aplikable sa ating mga hindil, Brother Johnson. Ewan ko lang kung alin dyan sa 10 utos ang hindi aplikable sa iyo na nagtanong. Ay isa lang ang siguradong sagot. Yun. Yung Sabat lang. Tama. Ang problema, bakit mo naman nilahat? Yun nga. Yun ang malaking problema. Ang tawag po dyan, inconsistent sa pagpapakilala at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Kaya nga yung iba ay dahil sa ganong paniniwala, ang nagkaroon ng kalituhan yung nanunod. Totoo. Dahil pagka may nagtanong na Katoliko, bakit wala ho kayong rebulto? Babasahin 10 utos. Oo. Pagka nagtanong ay Adventist, bakit hindi kayo sinusunod yung araw ng Sabat? Kasi yung 10 utos, lipas na yan. Ginamit ngayon sa Katolikong nagtanong. Oo nga. Halata naman kaagad yun Halata Tapos, ang gusto ko pang bigyan ng linaw dito sa kanyang text, hindi ko nababasahin yung iba niya kasi may masasamang salita. Ganun ba? Alam niyo naman, isa naman yung grupo ng pinagagalingan ng mga bad ganyan. words. Ito na lang gusto kong ulitin. Sabi niya rito, matitigas talagang ulo ng Sabadista. Katulad din ng mga Sabadistang Hudyong Israelita. Ano ho ba ang attitude ng tinaguriang matitigas ang ulong Israelita? Yung sumusunod? O yung lumalabag? Kung para sa Diyos, matigas ang ulo ng sumusunod. Nung klase naman yan. Ngayon, sabi mo, matigas ang ulo ng mga Sabadista. Dahil sa sinusunod namin yon. Saan ka nakakita sa Biblia na yung pagsunod sa kautosang ibinigay ng Diyos ay katigasan ng ulo? Kaya pinarusahan yung mga Israelita, Brother Jerry, hindi sumunod. Hindi natin pwedeng sabihin matigas ang ulo ng mga Sabadista o yung Seventh-day Adventist dahil sa aming pagsunod. Pero mo, nangilin kami ng Sabat, matigas ang ulo? Saan sa Biblia na ang pangingilin ng Sabat ay katigasan ng ulo? Walang ganun Saan sa Biblia na ang sumunod sa 10 utos ay matigas ang ulo? Saan sa Biblia na ang hindi pumapatay matigas ang ulo? Ang hindi nagnanakaw matigas ang ulo? Yung nangangalunya matigas ang ulo? At saan mo nakabasa sa Biblia na yung pagsuway dyan, yun ang malambot ang ulo o kaya masunurin? Ay talaga naman pagka hindi tayo nag-isip, ewan ko na lang kung saan tayo dadalhin ng ating pagiging mapusok at paghanga doon sa isang taong nangangaral sa atin. Tama yun. Kailangan matuto tayong buksan ang ating mga sariling kaisipan. Kasi, kaya tayo natatangay ng mga ganong paniniwala dahil sa wala na ho sa Biblia ating pong paniniwala, kundi may kasama ng paghanga doon sa tao na ating pong iniidolo. Kasi wala ho sa Biblia na ang pagsunod sa 10 utos ay katigasan ng ulo. Bigyan din natin ng linaw. Lagi po ninyong ibinabato sa amin na, Brother Jerry, pinapakita rin sa atin na wala na niya yung kautusan, walang aring ganap sa kautusan ni Moises. Sino kaya ang mga ngaral ng Adventist na nagturo na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises? Wala ho kaming tinuturong ganyan. Nilinaw na rin namin kung ano yung kautusan ni Moises, nilinaw na rin namin kung ano yung kautusan ng Diyos. Binigyan na rin po namin ng pagkakaiba at ayon sa mga talata na iba yung kautusang isinulat ni Moises, iba yung kautosang isinulat ng Diyos. At ang aming laging ipinagtatanggol dito ay yung 10 utos, kung saan hindi po iyan kautosan ni Moises. Doon sa talata minsan, na nababasa natin, Brother Jerry, na Law of Moses, Brother Jerry, ay hindi po lagi nating iisipin na yun ay 10 utos. Yes. Kasi po, meron doong word na Law of Moses, ng original pala nun, Torah. Nang ibig sabihin ng Torah, ito yung tinatawag na 5 books of Moses. Yung Genesis hanggang Deuteronomy. Minsan na isasalin yan
sa Tagalog na kautusan ni Moises. Totoo. Na kung saan doon nakasulat yung 10 utos. Pero pag sinabi mong kautusan ni Moises mismo, ay aalamin sa Hebrew word yon, Brother Jerry. Kung yun bang sinasabi nun ay Torah. Kasi pag Torah, nakasama doon. Pero pag hindi Torah yon, ay hindi natin pwedeng sabihin na yun ay kautusan ni Moises ang 10 utos, Brother Jerry. Yan. Yun ang sinasabi natin dyan. Aha. Nabibigyan natin ng linaw. Minsan nga kami, kaya minsan di na namin pinapansin yun dahil nag-uulit-ulit tayo. Katulad nito, uulitin namin, inaidiin na namin ito sa ibang pagtalakay, Brother Jerry. Uulit na naman tayo. Kaya ang ginagawa natin yan, sinasama rin na lang natin. Tama. Para magkaroon po ng idea itong ating taga-subaybay. Yan. At doon naman sa bahaging yon, gusto ko naman pansinin yung kanyang may isa pa siyang punto na idinidiin na yung 5:17 daw Yan. ng Mateo Ay, para daw kay Kristo yon. at hindi daw tayo kasama Hindi daw ron. tayo kasama doon. Sige nga. Basahin nga ho natin dito sa aklat ng Mateo 5:17. Sinagot na nga rin natin to, pero sabi mo nga, ayon din mismo sa paglilinaw at para sa kapakinabangan ng iba pa nating mga bagong taga-subaybay, ay ating pambabasahin. 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kapag pinutol mo, kaibigan, yung 5:17, hindi mo maunawaan kung para kanino yung tinutukoy. Ituloy mo lang hanggang 19, nandoon ang eksaktong konteksto ng mga talata, kapatid na Johnson, sapagkat nandoon na rin po. 18 at 19, itutuloy ko. Sabi rito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19, lalong ito ang pinaka-importante. Sabi rito, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Yan. Doon sa binasa natin, na alam kong alam mo rin, kapatid na Johnson, yung bahaging yan, Tama. meron talagang mga kautusan na ginanap ang ating Panginoon Kristo. Yun nga, nabanggit na natin na nakaraan, Brother Jerry, na yung Greek na to ay nomos. Nomos. Oo. Pag sinabing nomos, lahat, Lahat na. walang kautusan hindi kasama. Yes. Kaya ibig sabihin, yung kautusan na nasulat sa mga propeta, na natupad ng Panginoong Kristo o kaya sa Kanya natupad, Correct. wala siyang nilabag si Kristo doon, ang ating Panginoon. Pero kasi nomos nga yon, hindi exempted doon o hindi pwedeng hindi kasama yung para naman sa tao. Totoo. Kaya yun ang sabi doon sa binasa mo, Brother Ano Jerry. sino-sino nakalagay Kaya't doon? Ang sino man. Ay, hindi na si Kristo yun. Natural. Kasama na sila ron. At kasama na yung nagte-text sa atin. Yo, Sabi niya, kahit ang sino man, kaibigan, ikaw na nag-text, kasama ka na ron. Ang sino mang sumuway sa isa sa kalitliitang utos nito, ang sabi ng talata, at ituro. Yan. Ang mabigat nito, sinuway mo na nga, itinuro mo pa. Nawag. Sabi, na huwag mo sundin. Yo. Sabi, tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Huwag mo sasabihin hindi kasama tayo dyan. Sino man yan. Oo. Pero yung nagtuturo naman, na gawin o sundin, at ginagawa, itinuturo din na gawin, tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Yo. Abay, pambihira naman. Huwag nga tayo mag-iisik doon sa isang talata lang, sa isang bersikulo. Oo. Kundi ituloy natin yung mga kasunod na mga bersikulo. Ang tawag natin din ay context. Tama. Nandoon yung nakapaikot doon sa mga sumunod na mga talata, ang kahulugan ng mga naunang bersikulo. At yun ang itutuloy natin. Yan. Kasi binasa mo hanggang 19. Hanggang 19. Itutuloy ko ito hanggang 22. Ayan, mas mainam. Ito. Sa 20 hanggang 22. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Hindi ho ba, Brother Jerry, ito nagsasabi na para kay Kristo ito?
ay sila din itong nagtuturo na gumagamit nitong talatang ito na hindi na ikinakapit kay Kristo. Ito ang wika ay amyenda. Oo. Na yung dati, huwag kang papatay, ngayon palang mapuot ka na. Oo. Tapos sasabihin nyo kay Kristo ito, kayo din may turo. Baka sabihin nila, yung 17 kay Kristo. Nako, paano na yung konteksto? Kaya nga, laman Hindi mo pwede yun. Kasi yung nomos nga, sakop nga ito Yun. Hindi pwede tayong mamumutol ng talata. Mahirapan kayong lumusot. Oo, kasi Mga alam kapatid. niyo, pagka pinagputol-putol natin yung mga talata ng Biblia para palabasin nating parang tama, ganyan ang nangyayari. Oo nga. Kaya nga minsan, itanong mo, kukuha ng talata ang sagot. Tapos hindi isasang-ayon yung mga sumunod na talata. Putol ang sagot. Ang ayon sa konteksto, Brother Jerry, Oo. kasama rito yung 10 utos. Natural. Na wala raw kahit isang kudlit, isang tuldok, Mawawala. walang mawawala, hanggang sa manganap ang lahat ng mga bagay. Tapos yun ang sabi ng Panginoon, wala siyang sinisira. Wala siyang sinira. Abay, pagka susundan natin, yung paliwanag ng ating mga kaibayo, Oo. sirang-sira Sira. Siniraan pati si Kristo. Oo. O kasi, sabi ni Kristo, wala siyang sinisira. Pero tatalon doon sa Juan. Basahin nga natin ito. Kasi ang sabi ng Panginoon, wala siyang sinisira. Sa Juan 5 yun, Brother Jerry, no? 5. Oo. Juan 5, 18. 18. Yan. Dahil dito nga ay lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sabi ni Kristo dun sa Mateo, wala siyang sinisira. Oo. Ang gagawin ngayon, para makaiwas doon at para tutulan yung talata, tatalon dito. Tatalon dyan. Sabi nila, sinira ni Kristo. Sabi ni Kristo, wala siyang sinisira. Ang nangyayari, sinisiraan si Kristo. Kasi, pagparatangan mo ang isang tao, Brother Jerry, sa bagay na hindi naman niya ginawa, Paninira yun. Paninira yun Oo. Ngayon, baka sabihin nila, yung binasa mo, malinaw na malinaw, sinira ni Kristo. Ulitin po namin sa inyo. Linawin din natin. Linawin namin yung talata, kasi... Ang malinaw kasi sa talata, Brother Jerry, ito, ibigay mo. Ang malinaw na nasa talata, ulitin ko po yung basa ng kapatid na Johnson. Tihimayin natin. Dahil dito ngay lalo nga pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sino daw ang gustong magpapatay sa kanya? Hudyo. Ang mga Hudyo. Na. Bakit? Dahil ang nakaisa sa kaisipan ng mga Hudyo, sinisira ni Kristo ang araw ng Sabat. Yan. Ito po ay bintang ng mga Hudyo sa ating Panginoon Kristo. Tandaan po ninyo, hindi si Juan ang nagsasabi. Uunahan na natin yung mga Hudyo. Sinulat lang. Uunahan na natin yung mga Ramirez Bach, dito sa kanilang paliwanag tungkol dito. Si Juan na nga nagsabing sinira ni Kristo ang Sabat. Tandaan po ninyo, si Juan ay nag-uulat lamang doon sa paratang ng mga Hudyo laban kay Kristo. Ano yung pag-uulat ni Juan? Na yung mga Hudyo papatayin si Kristo dahil ang nasa isipan ng mga Hudyo, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Yun ang akala nila. Yun ang akala ng mga Hudyo. Pero kung si Kristo tatanungin, kung si Kristo tatanungin, sabi ni Kristo sa 5:17, huwag ninyong isipin. Kaibigan, hindi mo lang iisipin dapat Oo. Parang awa na ninyo. Matagal ng panahon yung bintang na yan. Namatay na si Kristo, napako na sa krus. Hanggang ngayon ba naman babangunin mo pa yan? Sinong kakampihan mo riyan? Yung nagsasabing sinira ni Kristo ang Sabat? Dalawa yan Sinira daw ni Kristo ang Sabat at nakikipantay sa Diyos. Yung nga Tinawag niya palang Ama ang Diyos. Yung. Tanong yung bang pagsasabi na si Kristo ay binato sapagkat siya'y nakikipantay sa Diyos at tinawag niya sarili niyang Ama ang Diyos? Mali. Mali yun. Hindi. Sige nga po. Hindi. Malamang sino namang matinong mga ngaral at tagapag-aaral ng Biblia, Brother Johnson, na nagsasabing si Kristo ay hindi anak ng Diyos. Ganito yan, Brother Jerry, para hindi sila malito. Oo. Ang mali ng Hudyo, akala nila si Kristo sinira niya yung Sabat. Totoo. At akala nila si Kristo nakikipantay sa Diyos. At akala nila hindi totoong Ama ni Kristo ang Diyos. Yan. Yun para maging consistent. Yun ang issue dyan. Yan ang issue. Yun ang mali ng mga Hudyo. Correct. Ano ang totoo? Hindi niya sinira.
ayon sa 17 ng 5:17. Mateo. At ano yung totoo? Totoo din na siya ay anak talaga ng Diyos. Oo, walang At duda totoo dyan. din na siya ay kapantay talaga ng Diyos. Walang duda dyan. Yun ang reverse nun eh. Yun ang positive nun. Correct. Ang akala ng Hodyo, sinira ang Sabat sa papanong paraan. Pag tinignan natin, kasi mayroong pinagaling eh. Mayroong pinagaling sa araw ng Sabat. Oo. Bawal kasi sa tingin ng mga Hodyo ang magpagaling sa araw ng Sabat. Totoo yan. Which is, hindi yun bawal sa ating Panginoon. At kahit kami man, hindi rin ho bawal sa amin yun. Bukas ang aming ospital pag Sabado. Totoo yan. So, paningin lang ng mga Hudyo yun. Ang malinaw dito, Brother Jerry, ang nagkapariho ng isipan, yung mga Hudyo, at yung mga nagbibintang ngayon sa ating Panginoon. Iisa ang kanilang bintang. Sinira ni Kristo yung Sabat. Ayan ang malinaw dyan O, hindi ba kayo? Naniniwala kayo yung sinira ni Kristo yung Sabat? Tingnan niyo. Katulad ng paniniwala ng mga Hudyo. Sabi niyo, matitigas ang ulo ng mga Hudyong Israelita. Kasi, yun ang sabi nila Sabi na nagtanong. Oo. Ano ang dahilan? Kasi ang paniniwala na sinira ni Kristo yung Sabat. Oo. Kaya kung ikaw ipaniniwala mo, sinira ni Kristo yung Sabat, di Parehas. kasama roon sa matigas ang ulo. Parehas nga. Oo nga. Ngayon, saan lumagay ang grupo ng Seventh-day Adventist sa isyong yun? Yan. Malinaw na malinaw na ang Seventh-day Adventist ipinagtatanggol ang ating Panginoong Jesucristo labang sa bintang ninyong texter Yan. na sinira ni Kristo yung Sabat. Kami ho, nagtatanggol kay Kristo Tama. na hindi sinira ni Kristo ang Sabat. Yun ang sabi niya Tama. Kumbaga sa abogado, tayo yung naging abogado ng ating Panginoong Jesucristo Oo dito naman. sa bahaging ito Kakampi tayo Kakampi tayo sa inyo naman, kayo yung nag-aakusa sa ating Panginoong Jesucristo. Pati tayo dinamay. Ayun Maganda na din naman yan. Oo, Kasi, okay lang. Kakampi naman natin ng sabihin, Panginoon kakampi natin ang ating Panginoong Jesucristo. Oo. Hanggang ngayon, kaya habang nandito ang kapitulo, versikulo, hanggang ngayon ay inaabogaduhan namin ang Panginoon Oo naman. upang sabihin namin na kailanman hindi maninira ng Sabat Yan. ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana po'y tigilan na ninyo. Mahawa po kayo, mahabag po kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Palagay ko, ang mas lalong kahabagan ninyo, yung sarili ninyo. Oo naman. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, pag humatol, ay sigurado doon sa mga nag-aakusa sa atin at sa Kanya, ay siguradong may kalalagyan sa araw ng paghuhukom. Tama. Kaya, tigilan na ho natin yung interpretation na yung Mateo 5:17 patuloy ay kay Kristo lang yon. Yun ho ay palusot, sabi nga natin Palusot. Yung palusot po yun. Kasi, numos nga Numon, numos. Ibig sabihin, very broad dyan. Talagang malawak yan, nakautusan. Walang exempted dyan. Yan. Lahat, pag pinag-aralan po ninyo yung meaning yan. Kaya, kasama yung sinulat ng mga propeta na darating yung Mesiyas, sinulat ng mga propeta sa mga seremonyal na mga kautusan na yung mga hayop ay kumakatawan kay Kristo. Correct. Walang nasira doon lahat natupad. Pati sa Kaya lang, utos dyan, kasama. huwag naman natin ipasulo sa ating Panginoon. ang pruweba, yung kasunod na talatang binasa ni Brother Jerry Oo, na, 19. kaya't Sino man, ang sino man, pag sinabing sino man, kasama ka hindi na si Kristo yun. Biro mo, sabihin no, kay Kristo yan. Sabi rito, huwag kang papatay. Kay Kristo lang ba yun? Hindi ba kasama roon? Huwag kang mangangalunya. Kasama ka doon. Lalo na yung sinasabi na Amyenda. yung kapalit Oo. nung 10 utos na Nako. dati ay huwag kang papatay, mapuot lang. Nandoon yun. Kung sabihin ninyo na yun ay kay Kristo, di huwag nyo nang ituro na may amendment of the law. Kasi yung palang kapalit, kay Kristo din pala yun. Dako po. Alam niyo, hindi ko na binasa yung mga tanong. Masasama ho inyong mga text. At talagang hindi matanggap ng aking sikmura. Kaya iniwasan ko ng basahin. Kahit pag binasa ko yung ibang text nyo, tapos mabibitin doon sa huli, pangit na. Isa na, sa susunod, pag nag-text po kayo, huwag nyo nang haluan ng mga masasamang salita. Pero mo, itong mga kaibayo natin, nagagalit at ang sasama magsalita, tapos sila daw yung tunay na Kristiyano. Ba? Saan ba sa Biblia na yung matindi manlait sa kanilang kapwa, yun ang Sila pa tunay? yung tunay. Naku po, mga kapatid, Pero- nagkabali-baliktad na talaga. Biro mo, yung matigas ang ulo daw, yung sumusunod. Tayo, matigas ang ulo, sumusunod tayo Sinasabi ng Biblia dyan, sa aba ng mga tao ngayon, dahil
kinikilala nilang matamis, yung mapait. Meron siya sinasabi sa Biblia Oo yun nga, eh. oo nga. Yung mapait, tinatawag na matamis. Yung matamis, tinatawag na mapait. O yung katigasan ng ulo, minsan hindi matigas ang ulo. Yun ang trend ngayon ng Tama. mga relihiyon. Ano? Yung nabanggit nga natin, Brother Jerry, dati na Oo. kung ang Panginoon ay paparusahan niya yung sumusunod at ililigtas yung ayaw sumunod, Paano na to? ayoko na. Oo nga eh. Nako, saan filosofiya nakuha yon? Na yung sumunod sa 10 utos, tinapon sa apoy. At yung ayaw sa 10 utos at sa Sabat. Yun ang yun. naligtas. Oo nga. Naku po, mga kapatid talaga. Kaya nagpapasalamat ito ating mga viewer. Totoo yan. Dahil merong kapitulo, bersikulo na talagang naliliwanagan sila. Kaya nga yung kapatid ni Brother Lino, yung nabautismuhan, alam niyo pong kayo yung aming tinutukoy. Dinahaw namin kayo papangalanan. Pero natutuwa po kami na malaman doon din sa inyong kapatid na tumanggap na ng bautismo Amen. na kayo pala ay sumusubaybay. At sana kahit papaano nakakapagbigay po kami sa inyo ng kasiyahan. At ang daming pong mga magagandang mga text dito, Brother Derry, na talagang ang laking bagay ng kanilang panakikinig sa atin. Kasi biro mo, matagal na raw nilang panahon na papakinggan sa ganitong channel. Tapos akala na tama-tama na. Pero nang dumating ang kapitulo bersikulo, naku po, mali pala yun. Ito pala yung tama. Praise the Lord. Oo. So, magpasalamat. Meron kang tanong dyan? Yeah, meron tayong tanong ka rin dito, Brother Johnson, at babasahin ko na lang ito. Mula po ito sa 0936-570-2847. Saan po bang religion na paloob ang mga taong maliligtas? May nakasulat po ba sa Biblia kung saan ka dapat umanib? Iyo. Maganda po itong tanong na Ang ito. ganda niyan eh. Parang natutunogan na rin natin kung kanino galing yan. Oo. Yeah. Ngayon, yung sasagutin natin ito, Brother Jerry, ayon sa nakita nating liwanag sa banal na kasulatan. Tama. Saan po bang relihiyon dapat umanib? Dapat umanib. Yan, ganito po. Ang sagot ko po ay sa Christian religion. Yan. Kasi pag sinabing relihiyon, hindi tayo nagde-define dito ng relihiyon na katulad ng relihiyo daw, muling pagpapaugnay sa Panginoon. Oo. Tama naman yun, pero hindi talaga yun ang tamang definition pag sinabing religion. Sasagutin nga natin, sabi, ayon sa hinihingi ng kaisipan ng nagtatanong. Tama. Pero bibigyan na rin natin ng additional information. Pag sinabi pong religion, ito po yung Christian, Islam, Buddhist, Shintoism. Buddhism, Buddhism. Hinduism, Buddhism, yan yung mga religion. Ngayon, saan dapat tayo mapapabilang na relihiyon? Sa Christian religion. Ayon po sa Gawa 11:26. Kasi po, dito po nagsimula ang pagkatawag sa mga alagad. Totoo yan. Pakinggan po ninyo. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ang mga alagad na binuo ng ating Panginoon ay tinawag na mga Kristiyano. Pag pinag-aralan ho natin ngayon, ang Kristiyano ay isa sa pinakamalawak na relihiyon. Totoo. Nga lang, sa ilalim ng Kristyanismo, merong mga tinatawag na mga Sekta. denomination or sekta. Yan. Dito po ngayon, ang dami. Ilan libo yon, Ba? Brother Jerry? Mahigit yan. Libo-libo yan. Libo-libo yan. Oo. Ang mga sekta, ito yung Iglesia ng Diyos. Sa Iglesia ng Diyos, libo din yan. Libo rin yan. Sa Iglesia ni Cristo, Madami din. libo din yan. Ang tawag dyan ay sekta. So, alam ko na yun ang gusto niyang alamin. Yan. Nabigyan lang ka lang namin ng impormasyon na pag sinabing religion, dapat ay ito yung tinatawag na mga malalaking relihiyon, yung binanggit natin kanina, kasama din yung Kristiyano. Siguro ang isasagot na namin sa inyo yan, saan dito sa ilalim ng Christian religion ang tama? Yan. Saan dito sa mga sekta ng panampalataya ang tama? Lagi namin sinasagot sa inyo, mga ginigil ng taga-subaybay,
hindi ho sa pangalan, kundi Yan. yan po ay Sa aral. Sa aral. Basa, Brother Jerry. Basa. Sa aklat ng palasak na ito. Naging pambansang talata na yata Masyado na natin. rin siguro ito ng iba. Oo, 7-17. Ginagamit din ito ng mga lahat na, pati yung Oo nga eh, oo nga. pati sila. Ay sila. Oh, 7-17 ng aklat ng Juan. Sabi rito, kung sino mang tao, kasama na po yung texter natin dito. Kung sino mang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayaw? Yung palang hahanapin natin doon sa sekta Yan. ng Christian religion Yung ay nagtuturo ng tama. ayon sa turo na ibinigay ng Panginoon Jesucristo. Siyempre, yung turo na tama. Yan. Ano bang klaseng turo? Yung ituturo. Oh, ulit na naman tayo. Naulit Ulitin na natin yan dati. Ano bang klaseng turo yung ituturo? Noong tamang Kristiyano o tamang sekta ng pananampalataya sa umbrella ng Kristyanismo na binabanggit mo. Ito po yung turo na yan. Ulitin natin. Nasagot Ulitin na natin dati. po ito. Opo. Sa aklat ng Ezekiel. Maganda itong inuulit-ulit para mas lalong malinawan ng ating mga taga-subaybay. Kasi palagi tayong may bagong viewer eh. Kapitulo 44, ang versikulo 23 hanggang 24 ng Ezekiel po ito. Ulitin ko po, Ezekiel 44, 23 at 24. At kanilang ituturo, ayan po yung turo, sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis, at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga katulan, ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. No. Ang linaw po doon sa mga talatang ating binasa na ituturo sa bayan ng Diyos sa kanyang tunay na mananampalataya, Brother Johnson, ang turo ay bibigyan ng pagkakaiba ang banal at saka yung karaniwan. Ituturo ko alin ang malinis, kung alin din yung marumi. Pero pagka sinabi ng lahat na malinis. Hindi. Sabi nga ni Brother Lino, pati ilipante. Pati ilipante daw. Tuturo, pati daw daga, basta pasalamatan mo lang. Nahalata niya. Pambira naman. Oo. Hindi ho turo na sa Diyos yun eh. Ang turo na sa Diyos, malinaw, bibigyan ng pagkakaiba. Tama. Ng ang marumi at malinis. Oo. Pati yung banal at karaniwan. Naman. Ituturo yung pangingilin ng sabat, yung Oo. binasa natin. Susundin ang kanyang mga kautusan. Sasabihin ko po sa inyo ng diretsahan, kaibigan, ayon sa talata ng ating binasa at ayon sa katotohanan ng banal na kasulatan, ang tunay na sekta ng pananampalataya Sige. na dapat ninyong aniban, ayon sa inyong tanong, iyon pong merong turo na may marumi at malinis, merong turo na dapat ipangilin ang araw ng Sabat, at merong turo na kailangan sundin ang kanyang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Directly speaking, dito po sa Seventh-day Adventist, ang tunay na sekta ng pananampalataya under the umbrella of Christianism, Brother Johnson. Kaya nga, Brother Jerry, si Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan ay pinaalalahanan niya yung mga Kristiyano. Correct? Ganito ang mababasa natin sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Yan. Si Apostol Pablo mismo, kung wala nang marumi. Eh bakit sinasabi niya rito? Umiwas. Yan. Kung ang inyong samahan ay nagtuturo na pare-pareho na yan, wala nang marumi, layas daw eh. Okay, nagsilayas. Magsialis kayo. Yan. Kung palitan natin yon, Magsilayas kayo. magsila. Kaya nagsilayasan yung mga miyembro eh. Meron na naman bagong member na punta na naman sa atin. Oo. Matapang. Oo. Sabi niya, puntahan daw siya ron eh. Tinuturo pa ang address eh. Pati address. Ayaw maniwala. Saan niya? Bagong silagan lang daw siya eh. Oo. At yun naman eh, tao yun, talagang seryoso sa sinasabi niya. naman. Nakita ko yun eh. Oo. Kaya, Sabi dito. napapansin eh, napupura na eh. Ayun nga, sabi rito, huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Yung marumi, sa Greek, Brother Jerry, akatarton. Ang akatarton, ito yung biologically unclean. Correct. Ito'y tumutukoy sa mga hayop na ipinagbabawal sa Old Testament. Correct po. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay naniniwala sa kanyang sarili na hanggang sa kanyang kapanahunan, ang mga tao dapat ituturo ito. Correct. Kaya pag mayroong nagturo na pwede na rin yan,
pagka sinabi ng Biblia na marumi yan, o layasan. O yun ang sabi rito. Tsaka tingnan nyo mga kapatid, ay talagang napakaganda ng ating samahan. Dahil kung ano yung inuutos ng Panginoon, di natin iniwanan. Ito ngayon lagi nating challenge, Brother Jerry, sa mga nagtatanong sa atin, na ang sabi kasi nila, Old Testament kasi yan. Yung inyong pinagbabatayan, more on Old Testament, sabing ganon. Kaya tinatanong natin sila, sa tingin niyo po ba, nung nangaral ang ating Panginoon, ano ba yung kasulatang pinagbabasihan niya? Meron akong, meron nag-text sa atin, Brother Jerry. Nagre-request pang text back. Sabi ko, hindi po pwede yun. Pero, tinext ko siya. May asap eh. Na-text ko siya. Natanong ko siya kung ano yung alam mo na kasulatang binabasa ni Kristo doon sa Lucas 4:16. Ang binasa lang daw ng Panginoon doon, yung Isaiah 41:1 hanggang 2. Paano mo nalaman na hindi na umabot sa 3? Binigyan pa ng talata. Oo nga eh. Okay. Pero mo, hanggang doon lang daw eh. Wala na ba siyang ibang kinot sa kasulatan? Dito naman ang Biblia Iwas ng pusoy Panginoon Kristo, no? Iwas pusoy 3 talaga. bersikulo lang. ang mga alagad at ang Panginoon, gumagamit ng kasulatan, Brother Jerry, hindi selected lang. Hindi yung pili lang. Talagang ang sinasabing kasulatan na dala-dala nila, ito yung Old Testament. Ito. Kasi wala namang New Testament dadalhin sila. Wala pa. Hindi pa buo yung New Testament doon. Hindi pa sila. Nire-record pa lang alam yung mga ginagawa pa lang nila yun. O paano nila tuturuan yun? Kaya may matalata, Brother Jerry, na nababasa tayo na hinihikayat sila sa kautusan ni Moises. Ibig sabihin, yung mga kautusan na nakasulat sa Genesis Old Testament. hanggang Deuteronomy, ginamit nilang panghikayat. Totoo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Yun yung Torah. Yan. Yun yung Torah na binabanggit. Yun ang talagang Biblia nila noon. Oo. Ginagamit ng mga alagad sa pangangaral nila. Alam nga naman, lalampasan nila doon ng 10 utos, Sabat, at saka yung mga bawal na maruming hayop. Hindi kasi si Pablo nga eh. Ayan nga, doon nga niya kinuha yun eh. Meron tayong expose dyan. Oo nga. Pag-iisipan natin yung ating mga kaibigan. Sabi ninyo, more on New Testament, more on Old Testament ang mga Adventist. Tanong, sa tingin po ba ninyo hindi kayo gumagamit ng Old Testament? Yun nga yung mga basis ng kanilang, yun na nakalagay sa logo, sa church. Halimbawa, ang dating daan. Jeremias 6:16 ang binabasa. Ayaw doon sa hub. Kasama yung Jeremias 6:16 sa New Testament ba yun? Wala. Ewan ko kung may bago. Gumawa nga ako kayo ng sarili ninyong Biblia na ilagay niyo yung Jeremias, isulat niyo doon pagkatapos ng Mateo, maniniwala kami sa inyo. Pero hanggat ang Jeremias ay nasa lumang tipan, hindi ho kayo magiging tama sa sinasabi ninyo na kayo ay gumagamit lamang o pabor sa New Testament. Yung iba naman. Isaias. Isaias. Ibong Nandadagit. Mandaragit. Ganon naman. Yung isa naman. Yung iba naman. Ay yung mga evangelical. Ganon din. Sabi nila, puro kayo Old Testament. Pagdating sa sermon, ginagamit ang Psalms 23. Tsaka kung bakit maingay sila sa samba nila? Awit. 150 ba yun? Yun, 150. Ano mo? Huwag ko kayo magagalit. Kaya lang ho namin binabanggit ito para naman po makapag-isip po kayo na baka ho naman sarili na ninyo mismo kinokontra na ninyo. Oo nga. Alam nyo, mahirap kalaban ang sarili, mga kapatid. Tama. Sige nga, subukan nyo suntukin yung sarili ninyo. Mahirap po. Mahirap pong lumaban ang sarili ninyo. Mahirap po. Pero yung ginagawa ninyo sa amin, ganyan ang ginagawa ninyo sa sarili ninyo. Yan nga. Hindi ho namin kayo pinipintasan. Gusto lang ho namin kayo mag-isip. Ang layunin po ng programang Kapitulo, Bersikulo, medyo sabi nga ng aking partner dito, pag sinuntukan, okay yung sitwasyon mo. Pag sinuntukan ng malakas, salagin mo ng malakas. Kasi pag lalambutan mo, sapul ka sa mukha. Sapul ka, bagsak ka. Kailangan sasabayan mo yun. Kaya yung paraan namin pagsagot namin, yung mga sumusubaybay sa amin, nakaka-relate sila, Brother Jerry. Totoo yan. Kasi, alam niyo po bang, grabe ng panglalait na inaabot natin sa ibang pananampalataya? Ay mabuti na lang, mayroong ganitong programa eh. Totoo yan. Kasi kahit nung wala pang kapitulo, bersikulo, matindi na ang inaabot nating panglalait. Ang kagandahan ngayon, nung meron ng kapitulo, bersikulong programa, yung kanilang panglalait ngayon, bumabalik sa kanya. Yeah. Kaya pagka ang lakas, ang suntok mo ay malakas, at mas malakas ang salag, ay ikaw masasaktan. Babalik sa kanya. Subukan mo yung bata, pasuntukin mo sa malaking tao, ayaw yung bata, siya masasaktan. Totoo yun. Ganun yung nangyayari ngayon eh. Kaya
nagkakaunti-unting nalalagas na yung... Naubos yung miyembro. Sabi ko nga bigyan pa tayo ng kahit 5 taon, Brother Jerry, sa ating pag-iiri. Oo, ay. Ay, nako po, malaking problema nitong ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kaya nga, Maniwala kayo samantalahin na natin ito. sa tulong ng Panginoon. Kaya kagandahan dito yung mga sponsor natin, sana idadagdagan. Abay, dapat Oo, kasi huwag nakita mabawas. naman natin yung mga ating programa. Kahit Oo. dito kami naka-Amerikana, wala kaming kwarta din. Ulitin na Huwag po ka natin. maingay. Oo, ay mabuti na yung nagsasabi ng Sabagay. tapat. Oo, Oo nagsasama ng maluwat. Pero mo yung ating camera. Oo. Cellphone. Ayan, Ayun, no? Cellphone. 2 cellphone. Maniwala ho kayo. Hindi ko kami nagpapaawa dito, no, mga Hindi ho, kapatid. hindi tayo Pero, nagpapaawa. Totoo yung sinasabi natin. totoo namin Samsung yung aming isang camera. Oo, yung cameraman namin dyan, hanggang ngayon, hindi pa namin pinasisweldo yan. Wala kaming ibibigay. Wala nga akong pabigay yung pamasahe. Pauwi na yan Pamasahe mamaya. pa uwi. O, kita na Sige. po nyo. Ayan po mga kaibigan, no? Ito pong programang ito, natural na natural kami rito, hindi kami scripted. Kung naman. ano ho yung aming sinasabi is batay ho mismo sa aming conviction at aming pagkaalam ng katotohanan. Kasi alam mo, pag ang katotohanan, hindi mo pwedeng lahuk-lahukin yan. Tama. Kaya dito, normal, natural na natural. At ito naman ang kagandahan sa programa natin. Yeah. Hindi scripted. Kung ano yung ating naiisip, palibasa, hindi naman tayo kahapon na nagkilala. naman. Matagal na tayo sa ere. Oo. Kaya maganda ang nagiging aura. Habol natin yan. Habol natin to. Mula po dito sa 0906 692-6135. Kaya po namin binabanggit kasi may sa radyo din tayo. No? Kung manggagaling ng Jerusalem ang aral, ano po sa wikang Hebreo ang Seventh-day Adventist Church? Salamat po. Ganda nga naman ito. Kasi ito yung kinalaman marahil doon sa ating paksa noon. Oo po. Ito ko sa tunay May na binanggit iglesia. kasi tayo, Brother Jerry, ng pangalang Seventh-day Adventist ay hango sa aral. Oo. Gusto niyo po sa Hebreo yung seventh day? Hindi ko natitingnan Yun na nga. Kahit na hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nalaman yung binasa mo. Ayun yan lang nga. Alam niyo, pag nagbasa kami ng tanong dito, hindi ko natin, Brother Jerry, ano ba yung tanong? Oo. Hindi po na kami nagmamalaki. Ano po? Paano kasi sa tagal na namin dito, halos wala naman ng mahirap na tanong. Mga binata pa tayo, nandito na tayo. Paulit-ulit na lang. Oo nga. Tulad yan. Medyo bago nga lang yan. Pero Oo. hindi mahirap sagutin. Hindi. Talaga namang, naku man, pikitan mo yan. Pero lilinawin namin, mga kapatid, yung sinasabi po namin na sa Jerusalem, nagagaling yung aral. Opo, yung doktrina ng Seventh Adventist. Ang dinodoktrina namin, hindi yung pangalan namin. Ang nagdodoktrina ng pangalan, itong mga nagtatanggap, itong nangamarali na kailangan mabasa. Yun ang nagdodoktrina ng pangalan. Kaya yung dapat tanatanong Pero sa amin, na hindi nakabase sa pangalan, ay hindi pwede mo yung ganun tanong. Alam mo, Baligtad na naman. yung mga ganong klaseng tanong, ni-revise lang. Mm. Katulad pa rin yan doon sa tanong, may bababasa ka ba? Yan. Ganun lang yan Ginawa lang, saan sa Hebreo? Oo. Yun din yun Ang lagi namin sinasabi, hindi nga mababasa ng letra por letra. Kasi ang dala dito ng Seventh-day Adventist, aral. Hindi yung pangalan nga. Hindi yung pangalan. Pero po ipapahebreo mo. Mabuti sana kung iniaral namin dito, narinig mo, na ang Seventh-day Adventist, ang pangalang Seventh-day Adventist ang tunay. Oo. Yun, pwede mong ipabasa sa amin sa Hebreo. Yan. Pero, hindi nga po kasi sa pangalan, sa doktrina. Ngayon, itanong mo siguro sa amin, yung ano sa Hebreo, yung lahat ng aral, abay, hindi nyo naman nakaintindihan Huwag Hebrew kami dito. Ako, mabuti kung maintindihan din yun nila. Nanunubok lang po yun. Ang ibig sabihin, parang gusto nyo kaming sukatin sa mga ganong bagay. Hindi po pwede. Kasi sasabayan natin yung kanilang gusto mangyari. Gusto natin ituwid at mas makinabang ang lahat na Brother Jerry. Totoo yan. Yeah. Alam nyo, dito sa bahaging ito, ang atin kasing tagapakinig at tagapanood ay masa. Ito po ang amin lagi sinasabi, bagamat kami ho'y naka-Amerikana dito, hindi ho kami gumagamit ng mga highly theological terms. Tama, kasi Bagamat natin yun. Kaya kung minsan pagka nagbabanggit na kami at napapalaot kami ng aming pagpapaliwanag doon sa mga malalalim na mga termino ng theolohiya, ay naikukorek ng isa't isa sa atin. Teka muna, baka hindi masusundan ng ating mga taga-subaybay. Tulad ng tanong niya, Brother Jerry, actually, pwede nating ilagay sa screen yung Totoo yun. yung Hebreo. letra por letra na Seventh-day Adventist. Pwede namin ilagay yung Hebrew word mismo doon Bakit hindi? Pero hindi ko kami, parang pagyayabang na kasi yun Tsaka isa pa, hindi na rin papakinabangan ng marami. Kasi nga aral nga po. Pero ikaka-copy-paste lang natin yun. Kung babasa lang kami ng Hebrew dito, may mga laptop kami. May Hebrew. Itatype mo lang doon yung ibig sabihin ng coming. Kasi yung Advent hindi may Hebrew ka na. Pero hindi natin susundan yun. Madali ho yun, ganun tanong. Kaya lang, hindi natin po pwede na susundan yung kapritsyo ng iba. Totoo. Na para sabayan natin yung panunubok
susundan natin sila. Eh, Maliligaw tayo lalo. Oo, dito sa programang ito mga kapatid ay ginagamitan po natin ng tamang unawa. Tama. Po, tamang unawa na makikinabang ang maraming mga taga-subaybay. Amen. Hindi ho namin sinasabi na yung Seventh-day Adventist ay wala sa Biblia. Ang lagi po namin sinasabi rito, ang paraan po ng pagtuturo ng mga Seventh-day Adventist ay hindi sa titik Yan. ng nakasulat, kundi sa diwa Amen. ng talata. May mga panahon na kailangan namin magbasa ayon sa titik. Pero meron din mga panahon na kami nagbabasa ayon sa diwa. Yan. Kaya yun ang advantage ng Adventist eh. Kasi pag tinanong mo sa letra por letra, sasagot kami kung nasa letra por letra. Tama. Kung sasagot naman kami ayon sa diwa, sakto rin ayon sa diwa. Yun. Kaya wala kayong pupuntahan eh. Pero pag nagtanong kami sa inyo ng inyong doktrina, ng inyong samahan, siguradong Ay. wala. Halimbawa, tatanong ko sa inyo, doon sa nag-advocate ng pangalan, itanong nyo ako anong aral. Sigurado. Sigurado. Bagsak. Yan. Okay. So, mga kapatid, mga kaibigan, wala ho na kaming oras, ano? Pero meron po tayong mga panahon para magsama-sama. I-text lang po ang inyong mga katanungan na walang halong masamang salita at check po na kayo ay aming papagbibigyan. Pero kasi nagtitext sa atin, Brother Jerry, namimili lang ba kayo ng tanong? Kasi alam nga naman namin basahin dito lahat na lang text namin. Na pati yung kung walang kakwenta-kwentang tanong, hindi natin pipiliin. Oo. Siyempre naman yung kapakipakinabang eh. Lalo na Pagkain nga namin, pinili. Yung pagtanong na sasagutin namin, hindi pipiliin. Lalo na kung may mahalong mura, No. pat panlalait. Kanila na lang. Pati yung mukha natin Oo naman. Di ba? Hindi maganda yun. yan. Oo. Kaya wala ho kayong magagawa dahil yun ang gusto namin. Talagang anak ng Diyos. Bilang pinili. Pinili din yung sinasagot na tanong. Pinili din yung kinakain. At tanong na Pili pakikinabangan. din yung araw na pinapangilin. Totoo. Oo nga. Bagay, walang pili kasi. Okay. Wala na tayong oras. So mga kapatid, kami po ay pansamantala magpapaalam. Babalik po kami sa susunod na pagkakataon. Pero bago kami ituloy magpaalam ay kami po nag-aanyaya na inyo kaming samahan sa aming pong panalangin. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito kami ay nagpapasalamat sapagkat minsan pa kami ay nakapaglingkod sa aming mga kapatid. At harinawa na ang mga talata, mga kapitulo at bersikulo naming naipagkaloob sa mga nagtatanong ay nakinabang ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Umaasa kami na hanggang sa mga susunod na pagkakataon, sila ay maging kasama namin at pinasasalamatan namin ang mga taga-subaybay na nakikinabang. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat niloob ninyo na sila ay makarinig ng mga katotohanan ito. Yes, Lord. At dinadalangin din namin sila kung meron sa kanilang mga nagpaplano upang tanggapin na kayo bilang Diyos na dapat paglingkuran, ay alisin po nawa sa kanila ang mga sagabal sa kanilang paglilingkod upang Yes, sila ay makasama namin sa paghihintay sa inyong butong na anak. Yes, Lord. Ang lahat ng ito ay amin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hi, this is Cesar Montano. Huwag niyo pong kalilimutang panoorin ang kapitulo, bersikulo. Mga kasama ko po sila po ang mga host doon. At ito ay every Saturday and Sunday. What time? Saturday, 6 to 7 a.m. and 7 to 8 p.m. Ang Sunday, Ang Sunday naman po ay 7 to 8 in the morning and 7 to 8 in the evening. ano masasabi mo, Richard? Dapat lang nilang panoorin sapagkat marami silang matututunan sa programang ito. Huwag niyo po kakalimutan, kapitulo, bersikulo.